Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood kasi sakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Nakita nyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko, pinagpapabaril na. Kasi nasa paligid ko, mga tao niya eh. Noong time na natitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Tayo nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Alam naman yung kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant story nyo in their favor. Eh, tandaan nyo, ang trabaho nito, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan, sa journalist, tawag din natin dyan, hito tactics, di ba? Palalabuin mo yung tubig para walang makita. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brindel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Tutukan natin ngayon ang missing sabungeros. Pero bago dyan, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga soking taga-subaybay? Welcome! At sa mga pumasok ngayon sa ating comment section, nasa linya si Dashiel Gregorio sa Singapore. Kaano-ano kaya ito ni Romerico Gregorio, kasama ko sa radio station. Kilala mo ba? Dashiel? Sa lahat natin mga soking taga-subaybay, welcome po. At patuloy nating pinagtutukan itong isyu sa missing sabungeros. Ang tanong, nagtatago na ba si Atong Ang? Dahil kung maalala ninyo, noong pagputok sa isyu ni dating Pangulong Irap Estrada, siya ay nagtatago sa ibang bansa at doon nahuli. Acknowledge muna natin ang ating mga kapatid si Estrellita Rilos diyan sa Naik, Cavite. Hello, kumusta? At si Jeanette Imanyan, watching from Las Piñas. Moonwalk, kumusta kayo dyan sa Las Piñas? At sa lahat natin mga taga-subaybay, no? I-comment ninyo kung saan kayo nakabatay. Si Jinsis Oy, kaano-ano ito kay Bishop Oy. Maayong hapon, watching from Ubay, Bohol, no? At sa lahat natin mga kapatid dyan, si Imitario, Kilapio sa Tiawag, Quezon, si Lydia Arganaso diyan sa Lapas, Iloilo, si Mary Jean Blackio saan ba to? Taga saan ka, Mary Jean? Si Hilin Ang diyan sa Cavite, si Kapantak TV Mix Vlog, shout out Father Win. Hindi ako pare, hindi din ako madre ha. Juanito
Alunan. Magandang hapon, Bro Windel, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa Maguindanao del Norte. Uy, kumusta kayo dyan sa Maguindanao del Norte? Okay, mga kapatid, tatalakayin natin sa, napansin ninyo sa interview sa depensa sa media, sa mga abogado ni Mr. Atong Ang, may pagsusuwagan o nagkontrahan sa kaniyang pahayag at paliwanag doon sa Senado sa Senate hearing. Bakit? Sa Senate hearing kasi, pinagtanggol niya itong katiwala niya na si Dondon Patidungan, kung maalala ninyo. May nangyari daw umanong conspiracy at may tinutukoy siya kung sino ang nasa likod sa conspiracy. Si Danilo Bermejo, sa General Santos, si Artiforca, sa Roma, Roma, si Juanito Alunan, diyan sa Maguindanao del Norte. Okay. Kung maalala ninyo, doon sa Senate hearing na pinangunahan ni Senador Bato, ipinagtanggol ni Atong Ang si Dondon Patidungan. At doon ay magkakampi pa sila. Pero nang kumala si Dondon Patidungan, nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit? Una, si Dondon at ang mga kapatid ang itinuturo na ngayon. Asa na yung conspiracy na utak sa pagkawala sa mga sabungeros. At meron pang sinabi si Mr. Atong Ang na may nangyari daw sa kaniyang bahay. Pinauulanan daw ito ng mga bala. At ang kampo ni Dondon ang inaakusahang gumagawa nito. Ang tanong, kung pinaulanan ito, meron bang police blotter? Naiulat ba ito sa TV? Di ba? Isang kilala at malaking tao, negosyante, at may mga iba't ibang koneksyon. Pagkatapos, imposibleng di maulat ito sa TV at di maimbestiga. Itong bahagi, mga kapatid. Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito na ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan. Sakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Nakita niyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko, pinagbababaril na. Kasi nasa paligid ko, mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Tingin nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Alam naman yung kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slanta story nyo in their favor. Eh, tandaan nyo, ang trabahong to, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan. Sa journalist, tawag din natin dyan. Hito tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para walang makita. Kung 2019, tinatrabaho na siya at kung ang itinututukoy niyang nagtrabaho ang kampo nila ni Dondon na katiwala niya, di po ba mga taong 2020, 2021, yung mga taon na yan ay nagsama pa sila
sa Senate hearing. Di po ba na sa Senate hearing ay dinipinsa pa niya si Dondon Patidungan na katiwala niya. Balikan natin mga kapatid. Pero hello kay Vanessa Genova diyan sa Valladolid, Negros Occidental, at kay Sis Dori Rocha. Hello. Kumusta si kapatid na diyan sa Japan, no? Sis Dori Santos. Regards kay kay Bro Angel. Si Julie Pasio sa France, si Sampaguita Ganda, at sa lahat ng mga nagsubaybay. Okay. Itong bahagi sa sagutan nila ni Dondon at ni Atong Ang. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, dahil sa interview sa TV ni Attorney Villarreal, tinuturo talaga si Dondon Patidungan, pati na yung mga kapatid niya, na utak sa naturang pangyayari. Dahil tinatawag na sip-sip daw umano ito si Dondon. At maraming mga ginagawa na di daw alam ni Atong Ang. Tingnan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent mo. At Sandali lang. Si Leonardo Bacod, pakibati daw. Si Evangeline Eva at Ivano Jimmy Senior. Okay, tuloy natin. Attorney Villarreal. Ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako Dondon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Dondon. Tapos umihingi ng papanganganak. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Yan ang bahagi sa sagutan nila nung kumalas na si Dondon kay Atong Ang. Pero nung sila'y magkasama pa sa Senate hearing, dinipinsahan ito at ipinagtanggol ito ni Atong Ang. Ito bahagi sa Senate hearing. So sino kayo na nagsinungaling? O ito, si Senador Bato, ang tinanong niya dito ay si Dondon. Ito, makita ninyo. At si Dondon dito, kasamang-kasama pa ni Atong Ang. Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Minsan hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Yan. Sabi kasi sa isang saksi na narinig niya na tinawagan ni Dondon sa cellphone si Boss A. Pero dito, mariing pinabulaan na ni Dondon, hindi umano tinatawag niyang Boss A, kundi ano yon? Balik natin ha. Saka Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Minsan hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon ang nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor. Yes. Dito, pasok na si Atong Ang at dito na bahagi, pinagtanggol niya si Dondon. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have that. May explain sa inyo. Yes. Marami po salamat. Ayan. So, may conspiracy na nangyari sa pagkawala umano sa mga sabungero. At walang kinalaman umano si Atong Ang dito, si Dondon, kundi may tinutukoy na
grupo ng tao kung sino ang nasa conspiracy? Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit laging involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farms. So, katiwala talaga niya si Dondon. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibok, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, sir. Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inonog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige. Gusto niyo po malaman yung conspiracy. Go ahead. So, dito, sa Senate hearing, may conspiracy talaga. May grupo na nasa likod ng conspiracy. At dito, kaisa pa sila ni Dondon Patidungan. Pero nang kumalas na si Dondon, ang itinuturo ngayon na utak sa pagkawala ay si Dondon at ang mga kapatid niya. Pero dahil naisampa na ang kaso, tingnan natin kung ano ang takbo sa kaso kaugnay nito. Patapos natin, mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pag na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman. Okay? Ina-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan. So, tandaan natin, sinabi niya dito na ang pag-uusap ang chupi-chupi, hindi nila umano alam. Pero may pagsusuwagan din sa pahayag niya na nakita nila kung sino yung manyonyopi sa sabong. Pero sa inyo na ayaw ko ng yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin isipin nyo kung sino nasa likod din dito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo nung unang mag-hearing, si Boss Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong nung una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, meron isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Abilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita.
Video tayo para makita natin. May Yung video slide. presentation siya. PowerPoint. Ang issue dito, kaugnay sa mga nawawalang Pwede pakita yung picture? sabungero. Pero sabi ni Atong Ang, may conspiracy na nangyari dito at may tao na tinutukoy na sa likod ng conspiracy. At pinagtanggol niya si Dundon Patidungan pa dito. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang inunog, Boots inunog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita niyo pangalan niya dyan, nakasulat Boots. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entry yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arena yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira, tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya. Ito ngayon, kinuha lang namin to sa sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin yung Chris Abilio, Julius Abilio, tatlo yung Abiliong yung brothers na yan. Na sinasabing financer. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman niya, hindi niya kilala, pero tikatan na same barangay, pare-pare sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Pag titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni kanina, ni Onong na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo. Ang owner, Boots. Tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog, yung binibitawan nila. Meron sila Inonog, dalawang sultado to, number 225 at 249, meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Abilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw niya, 969,000. Okay. Kaya lang namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954 per 6. Number 7, January 13. Ito niya tayo sa Manila Arena. Ito niya tayo yung sinasabing may problema sila. Okay? Si Julius na naman, sila Julius na naman. Fight number 62. Tapos na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73, saka fight number 98. Ang pusta na naman ni Abilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila
Noong 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabi nito, mayroon pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Abilio. Kinontra niya mismo ang sarili niya entry. 250,000. Again? Ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Abilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niya manok. 250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra niya. Sa kabila, kumusta? Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila, kumusta? Sa wala. Kumusta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustang to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Ito ang sinabi nilang mga panyuyopi sa sabong. Pero ang tanong dito, kung merong panyuyopi tulad dito, sino ang magalit at apektado? Na dahilan na nawala itong mga sabungeros na napaulat, na namising. Hindi kami apektado dyan. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number 9. December 7 sa Santa Cruz na naman. JMJ Brothers na naman. Entry na naman ni Abilio. So, sabi ni Atong Ang, sa nangyari umano na pustahan na doon sa kalaban nagpusta, ang taong bayan ang ninakawan at hindi sila. So sino ang magalit sa mga manyonyope na nasa likod sa pagkawala ng mga sabungero? At kayo na may background sa ganitong uri na sugal, batay sa pahayag ni Atong Ang na ang taong bayan ang ninakawan at hindi sila, comment kayo, paano nanakawan ang taong bayan sa uri na sugal na ito na tinatawag na panyunyope? Sige, comment ninyo sa mga may alam kaugnay sa sugal. Ito yung Abilio na to, ito yung sinasabi nung Magbanwa family na nakausapan nila nung mawala ang pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. JMJ Brothers, sa meron, ang pusta dito si Abilio, sa wala na naman, 100,000. Ito, Manila Arena uli. December 13. Ito na naman yung entry nila, yung nagpunta ditong Baricar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong entry na to, December 13. Pero ang lumaban, manok nila ni Inono. Ang posta na naman nila Abilio, sa kalaban na naman sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. So, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Barry Baricar uli, yung nagpunta rito yung last week. Ang sabi niya, islat lang daw niyan. Ang sabi niya, ginamit lang yata nila Inono to. Tignan niyo ang pusta niya, ang pusta rito ni Abilio uli, ang daming internet, ang daming sultado nito. 108, 151, 179, 221. Grabe, pustahan pala sa ganitong sugal, no? Kaya bilyon-bilyon ang pinag-usapan. So dito pa lang, makita natin, mahigit 2 milyon na. Saka 243, 255. Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12. Yan po yung tatlong Abilio na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya.
So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang niyan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inunog na hindi niya kilala. Pero tingnan nyo, kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga game na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inunog ba? Sino? Meron sila sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyupi yung mga Habilio brothers at Inunog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo sila ng 8-point-something million dahil sa panunyupi. Your Honor, Yun. hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Ko lang ha, basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. At ito po lang, napatunayan po natin. Very clear na yun, recorded yun eh, di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Yung ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, lahat po ng taya ni Habilio, kung alin yung entry ni Inunog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanilang panyunyupi? O yan, ang tanong. Dahil may naganap na panyunyupi, na-discover na doon sila nagpusta sa kalaban, so ibig sabihin, may ginawa na sila sa kanilang sariling manok para siguradong matalo ito at doon sila napusta. Ngayon, sabi ni Atong Ang, hindi kami ang ninakawan, ang taong bayan. Kayo na may alam sa ganitong uri na sugal, paano na nakawan ang taong bayan kung ang nagsusugal ay doon sa kalaban, nagpusta? At dahil na-discover itong uri ng panyunyupi, sino ang galit dito na dahilan sa pagkawala ng mga sabungeros? Wala po magagalit sila. Sila ang makakausap eh. Baka hindi po binigay. Walang magagalit pala. Sabi ni Atong Ang, wala daw magagalit. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko naman hindi po, kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inunog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? Okay. Yun ang ini-explain ko lang sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan nakausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko with your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit? Yan. Sino ang apektado at galit dahil sa tinatawag na game fixing, no? Ang tawag daw umano nito. So, sino ngayon? Sabi ni Charlie Whiskey, game fixing ang tawag diyan. So, sino ang magagalit dito? Sa game fixing na ginagawa nila. Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Base Sino sa nakikita magagalit? ko. Pero ito ang question mark dyan. Sino ang magagalit? Sino ang galit na ginawa ng mga tao, ng mga sugarol ito, ang ganyan na uring game fixing? Ito yung isang possible pa. Parang iniwasan yata ni Atong Ang dito. May isang financer kang kausap at isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera. Kasi hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Mapapatayin talaga yan. Pero sinabi ni Atong Ang dito, hindi daw umano sila ang ninakawan dito. Ang ninakawan ay ang taong bayan. Sa anong paraan na ang taong bayan ang ninakawan sa pamamagitan ng game fixing?
Iba tip mo sa akin, iba tip mo rito, iba tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. So sa bungiro na talaga ang daling makaunawa dito, lalo na sa game fixing. Pero di natin maunawaan sa anong paraan na dahil sa game fixing, taong bayan ang ninakawan daw. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Ma-check nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or ang isang handler para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or binalian ang manok mo na hindi or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo titira diyan. Maraming istorya na yan. Amo. Yung kung sino may-ari ng manok na entry, ginalaw ng handler yan, itinip sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. How about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa amin po, WPC? Kaya kami ang number 1. Dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, hindi, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at Thursday, yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila, Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag sinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung integrity ng ano namin. Ang kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala kang makialam. Kung nyupi kayo naman nyupi, bahala kayo dyan. Wala kang makialam. Sa akin po. Mr. Chairman. Yes, sir. Relevant ito. At one time or another, mga investigador tayo, di ba? Senator De La Rosa, myself, General Cruz, General Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbestiga tayo, 3 agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity saka yung means, medyo na-establish yun, di ba? May oportunidad, tapos meron ding means to commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito? CIDG. Parang hindi maliwanag sa akin ano yung motive. So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba? For preliminary investigation. Ibig sabihin, establish nyo na lahat. Ano yung motive? Sir, with regard to the case in Manila Arena, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, sir, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And although sometimes there are cases being cleared or solved by the police or by the CIDG, but still the motive is still unknown. So for as long as we have secured a witness or an evidence which would warrant the filing of case against an identified suspect, so we go on with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But the motive weaken your case, can still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember, pagdating sa court, guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes, sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, sir. So it's important that the motive is established. Yes, sir. Di ba? Agree? Yes, sir. That's the reason why we continuously gather more information, sir. While even though the case is submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigators would still continue gathering more evidence and witnesses
to finally establish or to finally find out the real motive of the case, sir. And isang may pursue niya to give you the motive is a pattern. Kasi maraming cases ito 8 eh. Sir, of Pag course, establish yung pattern, you can establish the motive, di ba? that's also one way of establishing motive in the case, sir. So Also right use now, that, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None yet, sir. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, tuloy Thank, ko thank po. you, sir. Thank you, thank you. Tuloy ko po ito. Makita niyo ang conspiracy rito. Your Honor, natapos ko na itong isa, yung tukol sa game fixing para naintindihan niyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Dondon Patigonan or Julie Patigonan. Tagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya sa buong sila nag-aasikaso. Pinakakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan niyo maigi ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder. So dito na pinagtanggol niya si Dondon Patindungan, no? Noong sila'y kakampi pa. Pero nang kumalas na si Dondon Patindungan, nagiging utak na siya at ang mga kapatid niya sa mga nawawalang mga sabungero. So dito sa hearing, kinampihan talaga, ipinagtanggol ni Atong Ang. Sa Tanay din, na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang natapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Sandali, 2019 kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019 kinasuhan siya. Pero maalala niyo 2019 may sabi si Atong Ang na may nagpaulan daw sa kaniyang bahay. Pero ang tanong, batay sa sabi niya na may nagpaulan sa kanyang bahay ng mga bala. Naulat ba ito sa media? May police blatter ba? Na-blatter ba ito? Dahil imposible di maulat ito. Kilalang kilala si Atong Ang. At maraming koneksyon. So, 2019, pero si Dondon nakatiwala niya, sinampahan daw ng kaso at itong kaso. 2019, wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun. Pero wala pang isabong, yung pagkor... ang pagkor, isang taon na po mahigit. Pero itong kami magkakalaban sa sabong. Matagal na ho to. Ilang taon na kami ilang taon na kami nag-iisabong. Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of ng PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yun yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong. Pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. So nag-ooperate ako ng legal ako maski noon pa. Never ako nag-operate ng illegal. So anong mas maganda? Bago pumasok ang PAGCOR o... Alin na mas malaki? Ano mas malaki sa'yo? Kita mo. Bigla lumaki ngayon kasi naging nagkaroon kasi ng nagkaroon na ng internet na todo, nagkaroon ng payment system, pinag-aralan ko lahat, magka-COVID lahat, nagkaroon na ng mga, na-improve kasi pag ako siya nag-design, nag-upgrade ako na upgrade. So nagpasalamat ka sa PAGCOR na nalegal kayo at lumaki pa yung income mo. Well, legal na, hindi ako masyadong after sa pera, Your Honor. Hindi, kaya nagpasalamat ka. Nagpapasalamat ako kasi ang gusto ko talaga po tumulong sa gobyerno lagi. Kaya nga ako rin na-suggest na taksan kami ng yung suggest na 5 pesos of GGR. So, lalo natin without PAGCOR regulation, mababa ang kita niyo. With PAGCOR regulation, gumanda. Ang takbo ng isabong. Una-una mga bangko, ang mga payment system, open na kami. Kasi alam nila legal na legal Kasi pag ipapakita mo po sa bangko is ordinance. Ang problema lang dito na napaulat na may mga minor de edad na sumali na sa isabong at nagiging addict na sa isabong.
at may napaulat nang nagpatiwakal dahil lulong sa sabong at lulong na sa utang. Nagkakaroon ng question eh. Thank you. Let's give the floor to Senator Tolentino first. Ang tanong lang, Mr. Chairman. Pwede pong bumalik tayo sa slide number 3. Number 40 na tayo ngayon eh. Okay, number 3. Number 3, balik lang natin. Ikaw ba may control? Number 3? Opo. Okay. Ang tanong lang to, isa't kalahati. Yung nagbibitaw siya. Lalamig tong kape ko. 3 or 4, siguro. Yan po. I have nothing to do with the person. Hindi, lumampas po kayo. 3. Yung kanina. Yan. Wala po akong pakialam ngayon sa personalities involved. Gusto ko lang makita itong physical environment. I-clarify ko lang sa iyo. Saan po ito? Sa Manila Arena po. Manila? Yes. So hindi ito yung buong ruweda, hindi ito yung buong sabungan. Ito ba yung binabanggit mo na? Kasi parang yung likuran parang tarpaulin nata yan, kumot, o ano ba yan, lona. Ano ba? May video yan, pwede namin ipakita sa inyo totoong video. Ibig sabihin, ito po ba ay yung buong sabungan o isang kwarto sa sabungan o isang studio? Lahat po ng tatlo lang po yan eh. Lahat, studio lang lahat. Wala kami sabungan na may mga taong pumapasok, hindi ganun. Gusto kasi, marami kasi nakikinig tayo mga kababayan ngayon kasi kanina tinatanong ka ni Chairman, nagpapasalamat ka sa PAGCOR, binigyan kayo ng lisensya, nakapag-operate kayo. Binasa ko rin yung, ready ang PAGCOR mamaya, tatanungin ko kayo. Binasa ko rin yung regulatory framework ng PAGCOR. Yes. Sabi ng PAGCOR, live streaming noong actual cockfight. Yes. Sa sabungan. Yes, Your Honor. Kung saan kayo humingi ng ordinansa na pinanggit mo, di ba? So, doon sa laki ng sabungan, kumuha kayo ng isang kwarto at yun ang ginawang studio, doon kinukunan siguro ng live streaming sa pamamagitan ng teknolohiya, ito yung lumalabas dito sa ating mga gadgets. So, mamaya tatanungin ko si PAGCOR, sabi ko maganda si PAGCOR, ito ba ay sang-ayon sa Presidential Decree 449, sa lisensyang binigay nyo sa Pitmasters po kayo, na magkaroon ng live cockfight sa sabungan o live cockfight na lang sa studio. Yung napaliwanag ko na po yan. Sa PAGCOR ko po itatanong yan. Iliwanag ko lang ito kasi kung live cockfight, wala akong nakikita mga nanonood dito na naghihiyawan, nagsisigawan. Yung ako na mag-explain ko na po yan. Sige po. Ang PAGCOR po kasi, wala po kami sabungan. Puro farm lang yan eh. Yung Lipa, farm lang yan. Ito, farm lang yan. Iyang Manila Arena, ano yan eh, studio lang talaga. Ano siya, nakadesign siya, parang, ano tawag doon? Yung parang, yung mga concert, yung mga ganyan, hindi yan sabungan eh. Concert talaga, Coliseum yan na, gumawa kami ng isang studio lang talaga doon. Pag sinabi sabungan, may bayad. Ang nakakapasok niyan, yun ang bibitaw lang talaga at saka mamayari. Wala talaga. Saka ang PAGCOR po, parang pinaliwanag ko po sa inyo, maski simula umpisa, hindi nila sakop ang arena, ang studio. Ang studio kasi nagbibigay ng permit po dyan, mayor lang. Ang kinokontrol ng PAGCOR is yung system lang ng betting. Yun lang. Walang connection ng PAGCOR sa arena. Never sila makialam dyan. Talo sa inyo, Mr. A, kasi kaya ako nabanggit yan. Mamaya, ready rin ang GAB, kayo sa Amusement Board. Pag local, sabungan, ang nagbibigay ng authority ay local government unit. So ngayon, nakipag-tie up kayo sa PAGCOR, binigyan kayo lisensya para ma-beam sa ating mga gadgets. Pero si Games and Amusement Board, sa ngayon sa batas, meron din sila, yung mga international cockfights, yung mga slasher, di ba? Wala pong pakialam dyan ng PAGCOR. Wala rin magbibigay lang ng counting permit. Halimbawa, sa Araneta Coliseum, may mga international derby. Nagbibigay din ng permit ang halimbawa, Quezon City Government. Pero ang nagsusupervise na ngayon ay Games and Amusement Board. Live po yan. Okay. So, kung napansin din yung mga kapatid, dito sa Senate hearing na ito, pinagtanggol ni Atong Ang si Dundon Patidungan na kaniyang katiwala noong hindi pa ito bumitiw sa kaniya. No? Pinagtanggol. At may conspiracy daw at may itinuturo na tao, pero di nasagot dito, sino ba ang magagalit
direktang apektado at galit pag may game fixing. Di yata nasagot yan categorically. No? Pero basta sabi ni Atong Ang na ang ninakawan, hindi daw sila. Ang ninakawan ay ang taong bayan. Pero di ko alam, wala akong background. Iwan ko sa inyo. Sa mga may background kaugnay sa isabong, sa sabong, kung sa panong paraan na pag may game fixing, taong bayan ang nanakawan. Ngayon, kung di apektado sila si Atong Ang, so therefore, di apektado si Dondon dahil si Dondon ay tauhan ni Atong Ang. Ngayon, kaugnay sa mga sabongeros na nanawawala dahil inaokasahang nanyunyupi, ba't si Dondon ang itinuturong utak at ang kanyang mga kapatid na sila'y mga tauhan ni Atong Ang? Di ba ba? Okay. Kaya nga, balikan natin yung sagutan nila. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent pay mo, Attorney Villarreal. Ang grupo namin, lahat tinatawagan isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako doon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan, sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na humihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon, tapos humihingi ng papapanganak. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya, sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo, kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. At hindi daw nagtatago si Atong Ang. Sa interview, no? Itong huling interview, nasa Maynila lang umano siya, pero di siya nanonood ng balita. Paubaya na lang niya sa kanyang mga abogado daw. Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan sa sakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong Ang, ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Nakita niyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko pinagpapabaril na. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Tingin nila, the state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant story nyo in their favor. Eh, tandaan nyo, ang trabahong to, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan. Sa journalist, tawag din natin dyan. Hito tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para walang makita. Kaya ating subaybayan ang takbo sa kasong ito kung mananagot ba talaga
ang nasa likod sa pagkawala ng mga sabungeros, lalo na ang karumal-dumal na mga pangyayari, o kaya'y ang hustisya para sa mga nawawalang sabungero, malibing na lang sa limot kasabay sa kanilang pagkawala. Maraming salamat sa inyong pagsusunod. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesia.